Hello, ako po si Dr. Mila de la Paz. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong makaupo at makinig sa mga kababaihan sa tahimik at kumpidensyal na espasyo ng aking klinika, pinakikinggan ang mga kwentong isinasalaysay ng kanilang katawan at ang mga alalahaning madalas nilang ikinahihiyang sabihin ng malakas. At nais ko po kayong tanungin ng isang bagay na maaring tila diretsahan. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang sikreto sa isang mas masigla, may kumpiyansa at masayang buhay pagkatapos ng edad 60 ay hindi lamang nasa inyong retirement fund o sa inyong mga plano sa paglalakbay, kundi nasa isang bahagi ng inyong kalusugan na malamang ay itinuro sa inyong baliwalain sa loob ng maraming dekada. Nabubuhay tayo sa isang kulturang nagpapahalaga sa kabataan at dahil dito nakalikha tayo ng kakaibang alamat tungkol sa pagtanda, lalo na para sa mga kababaihan. Ito ay isang salaysay na nagsasabing kapag tapos na ang mga taon ng panganganak at lumipas na ang menopause sarado na ang libro sa pang-intimate na kalusugan ng isang babae. Ito ay nagiging isang tahimik at nakalimutang silid sa bahay ng kanyang kapakanan. Ang discomfort o hindi magandang pakiramdam ay itinuturing na normal. Ang pagtagas ng ihi ay tinatanggap na lamang ng may pagbuntong hininga at pagpunta sa butika para bumili ng pads. Ang panunuyo at masakit na pakikipagtalik ay tinitingnan bilang isang hindi maganda, ngunit hindi maiiwasang epekto ng panahon. Narito po ako ngayon upang sabihin sa inyo ng buong paninindigan na aking natipon sa buong buhay ko sa medisina na ang salaysay na ito ay hindi lamang mali. Ito ay isang magnanakaw. Ninanakaw nito ang kumpiyansa, kagalakan at sigla mula sa milyon-milyong kababaihan na karapat-dapat mabuhay sa kanilang mga ginintuang taon ng may kaginhawaan at kasiyahan. Naaalala ko ang isang pasyente si Elvira, isang masiglang 68 taong gulang na pintor mula sa Bigan, Ilocos Sur na unang lumapit sa akin na mukhang talunan. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa, ngunit ang pagtatalik ay naging isang pinagmumula ng takot. "Masakit talaga, Mila," sabi niya sa akin habang nakayuko. Pakiramdam ko ay pinagtaksilan ako ng aking katawan. Hindi ganito ang naisip kong magiging yugto ng buhay ko. Naniniwala si Elvira na ito na ang kanyang bago at hindi na mababagong katotohanan. Ang hindi niya alam ay hindi siya pinagtaksilan ng kanyang katawan. Binigyan lang siya ng maling mapa para sa bagong yugtong ito. Sa sumunod na mga buwan, nagtulungan kami upang lumikha ng bago. Ang kanyang kwento at ang mga kwento ng hindi mabilang na kababaihang tulad niya ang dahilan kung bakit napakasigasig ko sa paksang ito. Ngayon itatapon natin ang luma at lipas na mapang iyon. Ating tatalakayin ang 3 pinakamahalaga at madalas na napapabayaan na mga bahagi ng pang-intimate na pangangalaga sa sarili para sa mga kababaihang lampas na sa 60 taon. Pag-uusapan natin ang malalim na pagbabago sa hormonal na nakakaapekto sa inyong pang-araw-araw na kaginhawaan, ang mahahalagang pagbabago sa istruktura ng pundasyon ng inyong katawan na maaaring yumanig sa inyong kumpiyansa at ang hindi matatawarang nagbabagong pangangailangan para sa parehong medikal na pangangalaga at isang mas mayamang kahulugan ng intimacy. Ito ay hindi tungkol sa pagbabalik ng oras. Ito ay tungkol sa pag-aaral kung paano mamuhay ng buo at maganda sa panahong kinabibilangan ninyo. Simulan natin sa pinakakaraniwan, ngunit pinakatahimik na tinitiis na issue na nakikita ko sa aking practice. Madalas itong nagsisimula ng dahan-dahan. Marahil ito ay isang bagong pagiging sensitibo sa inyong paboritong bubble bath, isang bahagyang pakiramdam ng hapdi pagkatapos maglakad, o isang palaging pakiramdam ng panunuyo na kahit ang pag-upo sa inyong paboritong maong ng matagal ay medyo hindi komportable. Maraming kababaihan, kapag naranasan ito ay ginagawa ang laging itinuro sa kanila, binabaliwala ito o nag-a-adjust. Para sa sexual discomfort, ang lumang paraan
ay simpleng pagkuha ng isang bote ng lubricant, isang pansamantalang solusyon para sa isang mas malalim na issue. Ngunit ang paraang ito ay parang paglalagay ng maliit na benda sa sugat na nangangailangan ng tahi at gamot na pampagaling. Hindi nito tinutugunan ang pinag-uugatang sanhi at ganap nitong binabaliwala ang 99% ng inyong buhay na hindi kayo sexual na aktibo, kung saan ang discomfort na ito ay maaari pa ring tahimik na sumira sa kalidad ng inyong buhay. Ang problema sa lumang paraan na ito ay tinatrato nito ang isang komplikadong pagbabago sa pisyolohiya bilang isang simpleng problemang mekanikal. Ang kahalagahan ng pag-unawa sa kung ano talaga ang nangyayari ay hindi maaaring maliitin. Pagkatapos ng menopause, ang pagbaba ng antas ng estrogen ay hindi lamang nagpapatigil ng inyong regla. Ang estrogen ay isang mahalagang sustansya para sa mga tissue ng ari at vulva. Pinapanatili nitong makapal na babanat at may sapat na lubrication ng mga ito. Kung wala ito, ang tissue ay maaaring maging mas manipis, mas marupok, at mas tuyo. Ang kondisyong ito ay may medikal na pangalan, Genitourinary Syndrome of Menopause o GSM. Ito ay hindi lamang isang normal na bahagi ng pagtanda, tulad ng hindi normal na bahagi ang alta presyon. Ito ay isang medikal na kondisyon na may tunay na mga kahihinatnan at higit sa lahat, mabisang mga lunas. Kung hindi matutugunan ng GSM ay progresibo, ang bahagyang discomfort ngayon ay maaring maging talamak na iritasyon, pangangati-hapdi at mas mataas na panganib ng urinary tract infections UTIs bukas. Maaari nitong gawing napakasakit ang isang pelvic exam at imposible ang pakikipagtalik. Hindi lamang ito tungkol sa sex, ito ay tungkol sa kalayaang magsuot ng gusto ninyo mag-ehersisyo ng walang gasgas at simpleng mabuhay sa inyong katawan ng may kaginhawaan. Ito ay tungkol sa inyong pangunahing kapakanan. Kaya pag-usapan natin ang mga solusyon dahil may mga mahuhusay at madaling ipatupad na solusyon. Una, kailangan nating pag-ibahin ang dalawang pangunahing uri ng mga produktong nabibili ng walang reseta moisturizers at lubricants. Isipin ninyo ito na parang skincare para sa inyong mukha. Ang mga lubricant tulad ng Astroglide o Good Clean Love ay para gamitin tuwing may sexual na aktibidad upang mabawasan ang friction. Ito ang pang-okasyon na gamit. Ang mga vaginal moisturizer sa kabilang banda ay para sa regular at patuloy na paggamit upang maibalik ang moisture sa mga tissue sa araw-araw. Ang mga produktong tulad ng Replens o KY Liquid Beads ay ginagamit 2 hanggang 3 beses sa isang linggo hiwalay sa sexual na aktibidad upang tulungan ang mga selula ng pader ng ari na mapanatili ang tubig. Ito ang inyong pang-araw-araw na lotion na nagbibigay ng batayang kaginhawaan. Ang pangalawa at madalas na pinakanakapagbabago na solusyon ay ang pakikipag-usap sa inyong doktor tungkol sa local estrogen therapy. Nais kong linawin, ito ay hindi ang systemic iniinom na hormone replacement therapy HRT na naging laman ng mga balita noon. Ang local estrogen ay direktang inilalapat sa ari sa napakababang dosis sa pamamagitan ng isang cream tulad ng Estrace, isang maliit na natutunaw na tableta tulad ng Vagifem o isang malambot at nababaluktot na singsing na nananatili sa loob ng 3 buwan tulad ng string. Ang dami ng estrogen na nasisipsip sa inyong daluyan ng dugo ay napakaliit, ngunit ang epekto nito sa pagpapanumbalik ng kalusugan kapal at natural na lubrication ng mga tissue ng ari ay malaki. Para sa karamihan ng mga kababaihan, kabilang ang maraming breast cancer survivor, ang mga paggamot na ito ay lubos na ligtas at nakapagbabago ng buhay. Naiisip ko ang aking pasyente, si Susana, isang 72 taong gulang na retiradong guro mula sa Baguio City. Ang kanyang pinakamalaking kagalakan ay ang kanyang araw-araw na paglalakad sa umaga sa mga trail. Lumapit siya sa akin dahil kinailangan niyang itigil ito. Ang gasgas at hapdi
Mula sa friksyon ng paglalakad ay naging hindi na matiis. Labis siyang nalungkot, pakiramdam niya ay isinasara na ng kanyang katawan ang mga pinto sa mga bagay na mahal niya. Sinubukan niya ang mga lubricant, ngunit hindi ito nakatulong sa pang-araw-araw na friksyon ng paglalakad. Sinimulan namin siya sa isang simpleng regimen, isang vaginal moisturizer, 3 beses sa isang linggo at isang low-dose estrogen cream 2 beses sa isang linggo. Sa loob ng isang buwan, tumawag siya sa aking opisina. Nasa trailhead ako, Mila. Sabi niya, at naririnig ko ang ngiti sa kanyang boses. Kakatapos ko lang ng 3 milya at napakaganda ng pakiramdam ko. Hindi ito isang himala. Ito ay mabuti at modernong medisina na nagbalik sa kanya ng kanyang paboritong libangan. Nagtataka ako kung ilan sa inyo na nagbabasa nito ang nagtiis na lamang sa ganitong uri ng discomfort. Ito ba ay naging isang tahimik na pakikibaka para sa inyo? Kung ang impormasyong ito ay nagbigay liwanag sa inyo, lubos kong ikagagalak kung mag-iiwan kayo ng on sa mga komento sa ibaba. Kung hindi ito partikular na nakatulong ang zero, ay makakatulong sa akin na malaman kung ano pa ang kailangan ninyo. Ang inyong feedback ay napakahalaga. Ngayon, mula sa mga pagbabago sa hormonal sa loob, lumipat tayo sa sistema ng suporta sa istruktura na humahawak sa lahat, sa lugar ang inyong pelvic floor. Kung naranasan ninyo ng tumawa kasama ang mga kaibigan at nakaramdam ng kaunting pagtagas o umubo at napakrus ng mga binti, para makasiguro hindi po kayo nag-iisa. Sa loob ng maraming henerasyon ang lumang paraan ng pagharap sa hindi mapigilang pag-ihi, urinary incontinence ay isa sa tahimik na pagtanggap at pamamahala. Ito ay tinitingnan bilang hindi maiiwasang bunga ng pagiging ina o simpleng pagkasira ng katawan sa paglipas ng panahon. Ang mga kababaihan noon at maging na ngayon ay inaasahang harapin ito ng may pagpapaubaya. Ang solusyon ay naging isang usapin ng lohistika, pagbili ng absorbent pads, pag-alam sa lokasyon ng bawat pampublikong banyo, pag-iwas sa mahabang biyahe, at marahil ay pagtigil sa mga aktibidad tulad ng pagsasayaw o tennis. Gayunpaman, ang paraang ito ay hindi lumulutas sa problema. Ito ay nag-a-adjust lamang sa dysfunction. Hinahayaan nitong isang medikal na issue ang magdikta ng mga tuntunin ng inyong buhay, dahan-dahang pinapaliit ang inyong mundo hanggang sa mamuhay na lamang kayo sa loob ng mga limitasyon nito. Ang kahalagahan ng pagbabago ng kaisipang ito mula sa pasibong pagtanggap tungo sa proaktibong pangangalaga ay napakalaki. Ang inyong pelvic floor ay isang napakatalino at masalimuot na duyan ng mga kalamnan, ligament at connective tissue na umaabot mula sa inyong buto, sa pubic sa harap, hanggang sa inyong tailbone sa likod. Sinusuportahan nito ang inyong pantugmatris at bituka. Kapag humina o hindi magkakatugma ang mga kalamnan na ito na maaaring mangyari dahil sa pagbubuntis, panganganak, mga pagbabago sa hormonal ng menopause, o kahit na talamak na pag-ubo, hindi na nila magagawa ng epektibo ang kanilang trabaho. Maaari itong humantong sa stress incontinence, pagtagas kapag umuubo, bumabahing o tumatawa, o urge incontinence, isang biglaan at desperadong pangangailangan na umihi. Hindi ito isang simpleng abala. Ito ay isang malaking dagok sa kumpiyansa at kalayaan ng isang babae. Maaari itong magdulot ng social isolation dahil sa takot na mapahiya. Maaari itong maging dahilan upang mag-atubili kayong buhati ng isang apo o sumali sa isang exercise class. At ang pananatiling aktibo ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na maaari ninyong gawin para sa inyong puso, buto at kalusugan ng isip habang kayo ay tumatanda. Ang pagtugon sa kalusugan ng pelvic floor ay tungkol sa pagbawi ng inyong karapatang kumilos sa mundo ng may kumpiyansa at walang takot. Ang mga solusyon dito ay lubos na nakapagpapalakas dahil ibinabalik nito sa inyo ang kontrol sa sarili ninyong katawan. Ang una at pinakatanyag ay ang Kegel exercise, ngunit karamihan sa mga kababaihang nakikilala ko ay mali ang paggawa nito.
Pinipisil nila ang kanilang mga puwit o mga kalamnan sa tiyan na walang naitutulong. Kaya linawin natin, sa susunod na kayo ay nasa banyo, subukang pigilin ang daloy ng ihi sa kalagitnaan. Ang kalamnan na mararamdaman ninyong humihigpit sa loob ay ang inyong pelvic floor. Iyon ang kalamnan na dapat targetin. Ngayon, huwag ninyong ugaliing gawin ito sa banyo dahil maaari itong makasagabal sa tamang paghihi. Sa halip maghanap ng isang tahimik na sandali upang umupo o humiga. Pigilin ang panloob na kalamnan na yon na parang inaangat ito pataas hawakan sa bilang ng 5. At pagkatapos ay ganap na mag-relax sa bilang ng 5. Ang bahagi ng pagre-relax ay kasing halaga ng pagpiga. Subukang gawin ang isang set ng 10 pag-uulit 3 beses sa isang araw. Ang pagiging pare-pareho ang susi. Para sa maraming kababaihan, gayunpaman hindi sapat ang Kegels o kailangan nila ng mas tiyak na gabay. Dito pumapasok ang gold standard ng pangangalaga, pelvic floor physical therapy. Maraming kababaihan ang nagugulat na malaman na mayroon palang ganitong espesyalidad. Ang isang pelvic floor PT ay isang highly trained na physical therapist na maaaring suriin ang inyong partikular na kahinaan ng kalamnan. O sa ilang kaso, sobrang higpit at magdisenyo ng isang personalisadong programa ng ehersisyo para sa inyo. Ito ay parang pagkakaroon ng isang personal trainer para sa mahalagang bahaging ito ng inyong katawan. Panghuli, ang mga simpleng pagbabago sa pamumuhay at dieta ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba, lalo na para sa urge incontinence. Ang mga karaniwang nakakairita sa pantog ay kinabibilangan ng kapeina alak, carbonated na inumin artipisyal na pampatamis, at napakaanghang o maasim na pagkain. Hindi ninyo kailangang alisin ang lahat, ngunit ang pagpapanatili ng isang simpleng tala-arawan sa loob ng isang linggo upang makita kung ang inyong mga kailangan ng umihi na sandali ay may kaugnayan sa inyong kape sa umaga o baso ng alak sa gabi ay maaaring maging lubhang nakapagtuturo. Hindi ko malilimutan ang aking pasyente na si Margarita, isang 69 taong gulang na byuda mula sa lungsod ng Cebu. Ang kanyang malaking kagalakan sa buhay ay ang kanyang lingguhang bridge club. Ngunit lumapit siya sa akin labis na nababalisa dahil sinimulan na niyang laktawan ito. Nagkaroon siya ng biglaan at malakas na urge incontinence at ang 20 minutong biyahe papunta sa bahay ng kanyang kaibigan ay parang isang marapon ng pagkabalisa. Ang takot na magkaroon ng aksidente sa kotse o sa lamesa ng baraha ay napakalaki, kaya pinili niyang manatili sa bahay malungkot at nag-iisa. Ini-refer namin siya sa isang mahusay na pelvic floor physical therapist. Sa loob ng 2 buwan, natututunan ni Margarita kung paano palakasin ng tama ang kanyang mga kalamnan sa pelvic floor at mga teknik para sa bladder retraining upang pakalmahin ang mga agarang senyales. Nalaman niya na ang kanyang diet soda sa hapon ay isang malaking trigger. Dahan-dahan ngunit tiyak na bawi niya ang kontrol. Noong araw na pumasok siya sa aking opisina para sa kanyang follow-up, nakangiti at sinabing, "Nanalo ako ng 2 laban sa bridge kahapon. Nakaramdam ako ng malaking tagumpay para sa kanya." Hindi lang niya nabawi ang kontrol sa pantog, nabawi niya ang kanyang buhay. Maging tapat po kayo sa inyong sarili, saglit. Naranasan niyo na bang baguhin ang inyong mga plano o iwasan ang isang aktibidad dahil nag-aalala kayo sa posibleng pagtagas? Kung ang malaman na mayroon kayong mga konkretong hindi nangangailangan ng operasyon na mga opsyon upang mabawi ang kontrol ay nakapagpapalakas sa inyo, mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng isang 1 sa mga komento. Kung hindi ito isang issue para sa inyo o hindi angkop, ang impormasyon ang 0 ay ayos lang at makakatulong sa akin na ituon ang aking mga pagsisikap. Sa wakas, narating natin ang 3 haligi ng pang-intimate na pangangalaga sa sarili, isa na sumasaklaw sa parehong kritikal na pagbabantay sa kalusugan
at sa malalim na personal na larangan ng emosyonal na koneksyon. Ang lumang paraan ng pag-iisip at ito ay isang laganap na kaisipan ay pagkatapos ng isang tiyak na edad, ang pangangalaga sa gynecological ay nagiging optional na lamang. Madalas ko itong naririnig sa aking practice na hysterectomy ako 20 taon na ang nakalipas. Hindi na ako sexual na aktibo, kaya bakit ko pa kailangan ng pelvic exam? 45 taon na kaming magkasama ng asawa ko, hindi ko na kailangan ng pap smear. Ang kaisipang ito ay parang naglalagay ng isang sarado na karatula sa isang mahalagang aspeto ng inyong kalusugan. Ito ay isang mapanganib na maling akala na ipinapalagay na ang tanging layunin ng pangangalaga sa gynecological ay may kaugnayan sa reproduksyon o mga sexually transmitted infection. Ito ay malayo sa katotohanan. Ang kahalagahan ng pananatiling proaktibo ay isang usapin ng buhay at kalusugan. Ang inyong reproductive history o antas ng sexual na aktibidad ay hindi nagbibigay sa inyo ng immunity mula sa iba pang mga issue sa kalusugan. Ang mga cancer sa vulva, ari matriz, kung mayroon pa kayo at ovaryo, ay maaaring mangyari at nangyayari sa mga kababaihan sa kanilang 60s-70s. At higit pa, ang isang taunang well-woman visit, kahit na hindi ninyo na kailangan ng pap test, ay isang mahalagang pagkakataon para sa inyong doktor na magsagawa ng visual at manual na pagsusuri. Tinitingnan namin ang kalusugan ng mga tissue ng vulva at ari kinakapa ang anumang abnormalidad sa mga ovaryo o matriz at sinusuri ang mga issue tulad ng pelvic organ prolapse kung saan ang pantog o matriz ay maaaring bumaba sa ari. Ang maagang pagtuklas sa mga isyong ito ay malaki ang naitutulong sa pagpapabuti ng mga resulta. Higit pa sa pag-iwas sa sakit, ang ikatlong haligi na ito ay tungkol sa paggalang sa katotohanan na ang intimacy ay isang panghabang buhay na pangangailangan ng tao. Hindi ito eksklusibong pag-aari ng mga kabataan. Madalas na inaalis ng ating kultura ang sexualidad sa mga matatandang babae at maaari nating isapuso ang mensaheng iyon na naniniwalang tapos na ang ating panahon para sa paghaplos kasiyahan at romantikong koneksyon. Ito ay isang malaking kawalan. Ang intimacy ay higit pa sa pakikipagtalik. Ito ay ang paghawak ng kamay, isang pinagsasaluhang tawa emosyonal na kahinaan at pisikal na kasiyahan sa lahat ng anyo nito. Ang pagpapanatili sa bahaging ito ng inyong buhay ay mahalaga para sa emosyonal na kapakanan at pagpapatibay ng ugnayan sa isang kapareha. Ang mga solusyon dito ay dalawa, isa para sa inyong pisikal na kalusugan at isa para sa inyong emosyonal na kalusugan. Una-unawain ang kasalukuyang mga medical na alituntunin. Sinasabi ng American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG, na karamihan sa mga kababaihan ay maaaring huminto sa pagkuha ng pap tests para sa cervical cancer sa edad na 65 kung mayroon silang kasaysayan ng mga normal na pagsusuri. Gayunpaman, inire-rekomenda pa rin ng ACOG ang regular na pelvic exams. Ang dalas ay maaaring pagpasyahan ninyo at ng inyong doktor, ngunit hindi ipinapayo ang paglaktaw nito ng tuluyan. Nais ko rin kayong bigyan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng isang tool para sa self-advocacy, ang vulvar self-exam. Minsan sa isang buwan, kumuha ng salamin at umupo sa isang komportableng posisyon. Tignan ng panlabas at panloob na mga labi ng inyong vulva, ang clitoris at ang bukana ng ari. Ang hinahanap ninyo ay anumang bagong nunal sugat puti o pulang patse o anumang bagay na patuloy na nangangati o dumudugo. Kadalasan ay wala kayong makikita, ngunit kung mayroon, maaari ninyo itong agad na ipaalam sa inyong doktor. Ang ikalawang hanay ng mga solusyon ay nagsasangkot ng muling pagbibigay kahulugan sa intimacy. Nangangailangan ito ng komunikasyon. Makipag-usap sa inyong kapareha tungkol sa kung ano ang masarap sa pakiramdam ngayon. Marahil, ang pakikipagtalik ay hindi na komportable o ninanais, ngunit paano naman ang mutual massage oral sex
o ang paggamit ng isang dekalidad na vibrator na isang kamanghamanghang tool para sa pagtatag-uyod ng daloy ng dugo at kasiyahan, galugarin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging intimate ng walang inaasahan. Para sa mga babaeng walang kapareha, ang self-pleasuring ay isang malusog at normal na paraan upang mapanatili ang koneksyon sa sariling katawan at sa kakayahan nitong makaramdam ng kasiyahan. Naaalala ko si Diana, isang 62 taong gulang na retiradong libraryan mula sa lungsod ng Davao. Siya ang larawan ng kalusugan at halos kanselahin na niya ang kanyang taunang pagsusuri, iniisip na hindi na ito kailangan. Ang kanyang anak na babae, isang nurse, ang nagpumilit sa kanya na pumunta. Sa panahon ng regular na pelvic exam, habang sinusuri ko ang panlabas na balat, napansin ko ang isang napakaliit at bahagyang nag-iibang kulay na patse sa kanyang vulva. Mukha itong hindi nakakapinsala, ngunit may nagsabi sa akin na maging maingat. Kinumpirma ng isang maliit na biopsy na ito ay isang napakaagang yugto ng cancer sa vulva. Dahil natuklasan namin ito, nang napakaaga ginamot ito sa pamamagitan ng isang simple at menor na pamamaraan. Kung naghintay pa siya ng 1 o 2 taon, maaring kinailangan nito ng malawakang operasyon at mas mahirap na paggaling. Sinabi sa akin ni Diana kalaunan, ang pagbisitang iyon, na muntik ko ng laktawan ng nagligtas sa akin. Itinuro nito sa akin na ang aking kalusugan ay walang expiration date. Ang kanyang kwento ay isang makapangyarihang patunay sa tahimik at nakapagliligtas buhay na kahalagahan ng regular at mapagbantay na pangangalaga. Kailan ang huli ninyong pagbisita sa isang gynecologist? Naisip niyo na ba na hindi niyo na kailangang pumunta? Kung nilinaw ng seksyong ito ang patuloy na kahalagahan ng mga pagbisitang ito para sa inyo, mangyaring i-type ang 1 sa ibaba. Kung sa tingin ninyo ang payo na ito ay labis na maingat o hindi angkop sa inyo, nirerespeto ko yon at ang 0 ay magbibigay sa akin ng feedback na yon. Habang tinatapos natin ang ating pag-uusap, nais kong dahan-dahang pag-isahin ang mga sinulid ng 3 mahahalagang talakayang ito. Naglakbay tayo sa tahimik at panloob na tanawin ng inyong katawan, nagbibigay liwanag sa mga sulok na marahil ay naiwan sa dilim ng masyadong matagal. Itinatag natin una sa lahat na ang inyong pang-araw-araw na kaginhawaan ay hindi isang luho, kundi isang karapatan. Ang panunuyo at iritasyon na maaring kasama ng mga pagbabago sa hormonal pagkatapos ng menopause ay hindi isang habambuhay na sentensya na dapat tiisin, kundi isang medikal na kondisyon na maaaring gamutin, at ang pagtugon dito ay isang pangunahing gawa ng pag-aalaga sa sarili. Pangalawa, binawi natin ang ideya ng isang matatag na pundasyon na uunawaan na ang inyong pelvic floor ang susi sa kumpiyansa at kalayaan sa paggalaw. Ang pagtagas at incontinence ay hindi isang tanda ng pagtanda na dapat tanggapin, kundi isang senyales na ang mahalagang grupong ito ng mga kalamnan ay nangangailangan ng atensyon at suporta na madaling makuha. At pangatlo, pinagtibay natin na ang inyong kalusugan ay hindi matatawaran at ang inyong kakayahan para sa intimacy ay walang hanggan. Ang mga proaktibong screening at regular na check-up ang inyong pinakamahusay na depensa, habang ang pagyakap sa isang nagbabago at mas malawak na kahulugan ng intimacy ang inyong landas tungo sa patuloy na koneksyon at kagalakan. Ang pangunahing mensahe na sana ay makuha ninyo ngayon ay isa sa malalim na pagpapalakas ng loob. Ang yugtong ito ng inyong buhay ay hindi isang di maiiwasang paghina. Ito ay isang panahon ng karunungan ng kalayaan mula sa mga lumang obligasyon at ng napakalaking pagkakataon na mamuhay ng mas tunay kaysa dati. Ang pagpiling alagaan ng inyong pang-intimate na kalusugan ay hindi isang walang kabuluhan o makasariling gawa. Ito ay isang makapangyarihang deklarasyon na pinahahalagahan ninyo ang inyong sariling kapakanan.
Nagpapadala ito ng mensahe sa inyong sarili at sa mundo na kayo ay karapat-dapat na mabuhay ng may kaginhawaan, kumilos, ng may kumpiyansa at makaranas ng kasiyahan at koneksyon sa lahat ng yugto ng buhay. Ito ang pinakamataas na puhunan sa kalidad ng inyong mga taon tinitiyak na mayroon kayong sigla at kagalakan upang maging present para sa inyong mga kapareha, inyong mga apo, inyong mga hilig at higit sa lahat para sa inyong sarili. Ang inyong paglalakbay ay hindi kailangang maging isang malaking hakbang. Maaari itong magsimula ngayon sa isang maliit na hakbang. Ang hamon ko sa inyo ay ito. Bago matapos ang linggong ito, nais kong pumili kayo ng isa sa 3 simpleng aksyon na ito. Tawagan ang inyong doktor at ischedule ang inyong taunang Well Woman exam. Ilagay lang ito sa kalendaryo. Maghanap ng isang tahimik at pribadong sandali upang maglaan ng 5 minuto sa pagsasanay ng tamang Kegel contraction upang muling makilala ang mahahalagang kalamnan na iyon. Sa susunod na kayo ay nasa botika, simpleng maglakad sa aisle ng feminine care at basahin ang mga sangkap sa isang kahon ng vaginal moisturizer. Hindi ninyo kailangang bilhin alamin lamang ang tungkol dito. Pumili ng isa. Gawin ang unang makapangyarihang hakbang na iyon tungo sa pagbawi ng kontrol, aral at panawagan. Ang pinakamahalagang aral sa buhay na natutunan ko mula sa pakikinig sa mga kwento ng libu-libong kababaihan sa loob ng mga dekada ay ito. Ang paraan ng pag-aalaga natin sa pinakapribadong bahagi ng ating sarili ay madalas na direktang salamin kung gaano natin pinahahalagahan ang ating sariling kaligayahan. Ang pagbibigay prioridad sa inyong sariling intimate na kaginhawahan at kalusugan ay pagpapahayag na kayo ang bida sa kwento ng inyong buhay, hindi isang pangalawang karakter. Ito ay isang gawa ng malalim na paggalang sa sarili. Ikinararangal ko pong marinig kung aling hakbang ang inyong gagawin sa mga komento sa ibaba. Ang inyong kwento, ang inyong pangako ay maaaring maging inspirasyon na kailangan ng ibang babae na makita ngayon. Kung ang artikulong ito ay nagbigay sa inyo ng halaga at isang bagong pananaw, mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa mga kahangahangang kababaihan sa inyong buhay, ang inyong mga kaibigan, kapatid, mga kasama, sa book club at mga kapitbahay. Palitan natin ang lumang salaysay ng katahimikan at pagpapaubaya ng isang bago na puno ng kapangyarihan, kaalaman at panghabambuhay na sigla. At mangyaring mag-subscribe para sa mas maraming tapat at nakapagpapalakas na pag-uusap tungkol sa pamumuhay ng inyong pinakamalusog na buhay pagkatapos ng edad 100. Salamat po sa inyong oras at tiwala. Manatili po kayong malusog.